Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-4 na kabanata ng Leviticus at magbabahagi ng salita ay si Minister Jackson. Pagkatapos po ang mga handog na sinusunog, ang handog na butil, ngayon naman po ay tungkol sa handog pangkasalanan. Sa Ingles ay sin offering. Sa original na teksto, ang paglilinis. Ang mga naunang mga handog na nabanggit sa mga naunang kabanata ay tungkol po sa mga kaloob na bukas ayon po sa kalooban mismo ng tao, samantalang ang handog pangkasalanan naman ay para po sa mga taong nakagawa ng mali. Para sa kasalanang di sinasadya. Ito ay kailangang gawin. Kaya naman po ngayong umaga, bibigyan po natin ito ng pamagat. Lumakad sa kalooban ng paglilinis at ng mapatawad. Ito po ay mula sa Panginoon. Sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa bayang Israel kung ano ang dapat nilang gawin kapag sila'y nagkasala o hindi sinasadyang nakalabag sa alinmang utos ni Yahweh. Mga kasalanang hindi sinasadya. Ito po ay dahil sa kahinaan ng tao kung kaya mayroong mga kasalanan na nagawa na hindi sinasadya. At ako ay napapatanong anong uri ng mga kasalanan ang maaari mong magawa ng hindi sinasadya. Sa Israel, ito ay katulad po ng paglapit ng isang may sakit sa isang pari. Pagkatapos ay siya ay sasabihan na mayroon po siyang nagawang kasalanan. Pagkatapos mapapatanong ang taong ito, anong ginawa kong mali? Anong pagkakasala ang nagawa ko? Pagkatapos ay doon na po siya tutulungan upang magbigay ng handog pangkasalanan na hindi sinasadya. Ito po ay nagpapaalala sa atin. Maaaring sa tuwing may mga nangyayaring pangyayari sa ating buhay, katulad po pag nagkasakit po tayo, maaaring iniisip na po natin, marahil ito ay sa bakterya. Tayo po ay nagkasala sa Diyos. Ngunit dapat po nating hanapin ang tamang balanse pagdating sa mga bagay-bagay. Dahil sinasabi po sa Biblia na may mga pagkakataon po sa ating buhay o kaya ay kaganapan sa ating buhay na dahil din po sa ating kasalanan, katulad na lamang kapag tayo nagkasakit.
Unang bahagi, unang talata ay mula verse 1 hanggang 11. Ito po ay kung sa handog ng pangkasalanan na di sinasadya ng isang pinakapunong pari pagkatapos nadamay pati ang sabayanan. Sabi dito, mag-aalay siya ng isang batang toro na walang kapintasan bilang handog para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Sa original na teksto, ang ginamit po dito ay if at hindi or. Sinabi po dito kung ang nagkasalay ang pinakapunong pari at nadamay pati ang sambayanan. Ngunit maaari po ba talagang makapagbigay o kaya makapandamay ng ibang tao ang isang purong pari? Totoo po ito dahil maaari pa rin pong madamay ang iba pagdating sa pagkakasala ng isang tao. Dito po sinasabi na ang pari ay tao pa rin na maaari pong magkamali, maaaring magkasala. Dahil lahat naman po ay mayroong sadyang pagkatao at kahinaan. Ngunit naroon pa rin po ang Diyos na handang magpatawad, tanggapin ang bawat kakulangan, ang bawat kapintasan, ang bawat kahinaan. Dito pinapaalalahanan po tayo na huwag po nating tignan ang ating mga otoridad na tila Diyos. Maaari doon po silang magkamali. Maaaring kapag sila'y nagkamali, ikaw ay malulungkot at sisimulan mong pagdudahan ang kanilang mga prinsipyo, ang kanilang pagkatao, ang kanilang mga pagtuturo. Huwag po tayo sanang umabot sa ganoong punto. Maging si Juan Bautismo ay dumating sa pagkakataon na kanya pong pinagdudahan ang pagiging Mesaya ni Heso Kristo. Ngunit tayo po ay pinapaalalahanan ng kabanatang ito na maging din po ang mga spiritual otoridad na mayroon po tayo ay mayroon din pong kanya-kanyang kahinaan. Sa verse 4, dadalhin niya ito sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan, ipapatong sa ulo ang kanyang kamay at papatayin ito. Ito ay buhay na toro. At ang lugar po na ito ay publikong lugar. Pagkatapos, ang torong ito ay papatayin sa harap ng presensya ng Panginoon. At sa verse 5 to 7 ay kung paano po ihahandog ang handog pangkasalanan. Sa atin pong pagkakasala, maaring magkaroon po ng distansya sa pagitan po natin ng Diyos. At ang mga handog na ibinibigay sa Diyos ay nakatepente po sa kung gaano kaseryoso o kalala ang kasalanan ng isang tao. Sabi po dito, kailangang iwisik ang dugo ng 7 beses
sa tabing ng santuario. Tapos lalagyan din ng dugo ang sukay ng altar ng insensong nasa harapan ni Yahweh sa dakong banal. Pagkatapos ang natirang dugo ay ibubuhos sa paanan ng altar na sunugan ng mga handog sa harap ng toldang tipanan. Dito nabanggit po ang pagganap ng lahat ng mga ritual na ito sa toldang tipanan. Ito ay dahil ang nais ng Diyos ay makabalik po tayo sa ating ugnayan sa Kanya. Pagkatapos ay nabanggit din po ang tungkol sa dalawang bato o ang pagbibigay ng dalawang bato, taba ng balakang at tabang bumabalot sa atay. Sa original na teksto, ang bato ay kung saan po naroon ang emosyon at kaisipan ng tao. Kaya naman po sa paghahandog ng pangkasalanan, ang pagkakaloob ng bato at ng tabang bumabalot sa atay ay pagsuko ng lahat sa Diyos. Narito po ang Diyos na gumagawa ng daan upang makalapit po tayo muli sa Kanyang presensya, sa Kanyang kalwalhatian. Hindi tayo malinis, ngunit tayo ay binibigyan ng paraan ng Panginoon upang malinis muli. Dapat po nating sampalatayanan at bigyang kapurihan ng Diyos. Nang tayo ay magkasala, ang puso po natin ay nalayo sa Diyos. Ngunit sa atin pong paghahandog ng ating puso, ng ating kaisipan, ng ating kalooban, ito po hinahayaan muli natin ang Diyos na maging Diyos ng ating buhay. Isa pa sa verse 10, sabi dito, ibubukod gaya ng ginagawa sa taba ng torong handog pangkapayapaan, dadalhin sa altar at susunugin ng pari. Pagkatapos sa verse 11 at 12 ay dinala po. Sinabi po dito na dadalhin ang toro sa labas upang sunugin. Ibig sabihin na mayroon po talagang presyo ang bawat kasalanan. Sunod na talata ay kung ang buong kapulungan naman ng Israel ang nagkasala ng di sinasadya at makagawa ng labag sa kautusan na hindi po nila nalalaman. Ang mga pinuno ang magdadala ng toro sa presensya ng toldang tipanan. Ibig sabihin, kung ang buong kapulungan ang nagkaroon ng pagkakasala, ito po ay napakaseryosong kasalanan. Kaya naman po ang ihahandog ay ang pinakamahal o kaya pinakamainam na uri ng toro. At ang mga pinuno ng kapulungan ang siya pong magiging representasyon ng buong kapulungan. Pagkatapos ang pari ang gagawa ng iba't ibang hakbang sa kanila pong paghahandog. Madalas ang iniisip po natin na kung ang isang tao ay mag-isa lamang, mas madalis po siyang magkasala dahil nag-iisa lang siya na gumagawa ng desisyon at kung ikaw naman ay may mga makasama, mahirap ang magkasala. Ngunit kung tutuusin, kahit nasan man po tayo, may kasama man po o wala,
ay mayroon pa rin po tayo mga kahinaan. Kahit ano pa man pong kultura, komunidad na ating kinabibilangan, mayroon pa rin pong pagkakataon na tayo ay magkakasala. Ito po ay natural na kahinaan na mayroon po tayo. Kung kaya naman mag-isa man o kaya may kasama, kailangan pa rin po natin ang pangunguna ng Diyos sa atin pong buhay. At pagpapaalala din po sa mga pinuno, sa mga leader na tayo po ay dapat na marunong humingi ng tawad sa Diyos, lalo na bilang representasyon ng atin pong mga pinangungunahan. Sunod ay mula verse 22 hanggang 35. Tungkol naman po ito sa pinuno na kung siya man ang nagkasala ng di sinasadya at nakagawa ng bagay na pinagbabawal ni Yahweh. Ang pinuno po na tinutukoy dito ay ang tao na namumuno sa mga tao. Sila ay dapat na maghandog ng kambing. Pagkatapos ang iba naman pong mga uri ng level ng tao ay maghahandog naman ng tupa. Ang iba't ibang mga tao, iba't ibang estado, iba't ibang uri ng pamumuno ay may iba't ibang uri ng handog na dapat ibigay. Pinapakita lamang po nito na dapat po nating malaman kung anong tungkulin mayroon po tayo, anong estado mayroon tayo, anong impluwensya mayroon tayo. Kung mas mataas ang posisyon na mayroon ka, malamang mayroon kang mas mataas na uri ng impluwensya. Kaya naman po sa paghahandog ng handog pang kasalanan, dapat na maisaisip kung anong uri ng tungkulin mayroon ng isang tao. Pinapaalalahanan lamang po tayo dito na dapat po nating malaman kung anong uri ng tungkulin estado mayroon po tayo dahil tayo ay piniguradong magkakaroon ng impluwensya sa iba. Dito nabanggit ang proseso ng pagwisik, proseso ng pagtatabi ng taba ay halos pareho din po sa iba pang sa naunang mga bersikulo. Ang mga parain na ito ay nabanggit ng 4 na beses. Ibig sabihin, ang handog pang kasalanan, nais ng Diyos na tayo po ay mapatawad. At dapat po tayong lumakad sa kaloobang ito ng Diyos ng pagpapatawad. Ang dugo po ay hindi ipinapataw sa tao. Hindi po tayo ang nagdadala ng kalinisan sa ating sarili, bagkus ang Diyos ang naglilinis sa atin dahil siya ang nagpapatawad sa atin. Kailangan po natin ang banal na dugo upang tayo ay malinis at nang maibalik tayo sa presensya ng Diyos. Sa konteksto po ngayon, hindi po dapat natin binabaliwala ang mga kasalanan na ating nagawa.
Salamat sa Diyos dahil bawat taon ay mayroon po tayong araw ng pagtubos o kaya Day of Atonement. Huwag po nating laging sabihin na wala akong kasalanan. Pagkatapos, magkukunwaring hingi ng tawad o kaya hindi na papasok sa diwa ng paghingi ng tawad sa taong ito dahil nagawa mo naman na ito noong nakarang taon. Hindi po ganito. Maaari may mga pagkakataon na mahirap sa atin ang dumulog sa Diyos, mahirap na itaas ang ating kamay, mahirap na magbukas ng saloobin, mahirap na maging bukas sa cell group. Kung tutuusin, ang kasalanan ay nagiging dahilan upang mahirapan po tayo na maging bukas o kaya makipag-ugnayan sa Diyos at maging sa tao. Ito po ay warning, ito po ay babala na dapat tayong dumulog sa Diyos at tanungin ang Diyos, Panginoon, bakit nangyayari ang bagay na ito? Pagkatapos, dapat din po nating pag-isipan ang tungkulin na mayroon pa tayo, ang estado na mayroon pa tayo, ang pagkakatawag na mayroon tayo. Tayo po ay tinawag ng Diyos upang maging maharlikang pari, kaya dapat po tayo matuto na humingi ng tawad. Dapat na marunong magpatawad at maghandog sa Diyos ng handog pang kasalanan at ng mapatawad po niya. Magandang umaga mga kapatid, narito po si Pastor Jason. Ako ay nagpapasalamat kay Jackson sa kanya pong pagbabahagi. Napakaklaro ng kanyang pagbabahagi. Nais ko pong pag-usapan ang bagay na ito sa isa pang pananaw, perspektibo. Ang handog pang kasalanan na ito, sinasabi po ng Diyos sa kanyang mga tao na dapat po silang dumulog sa Diyos. Mayroong 5 paraan. Maaaring gamitin ang handog pang butil, ang handog na sinusunog, handog pang kapayapaan at maging handog pang kasalanan upang makadulog sa Diyos. At isa pa pong uri ng kaloob ay mababanggit sa mga iba pang kabanata. Gamitin po ang 5 paraan na ito upang makadulog sa Diyos. Ginamit po ng Diyos ang 5 kaparaanan na ito upang ipakita po sa atin ang uri ng ugnayan na nais ng Diyos para sa atin. Ang handog na sinusunog, ibig sabihin tayo po ay naghahandog sa Diyos ayon sa ating abilidad, ayon sa ating kaya. Hindi po ibig sabihin nito na dahil mas malaki ang iyong handog ay dahil mas malaki ang iyong pag-ibig para sa Diyos. Hindi. Dahil sa lahat naman po ng ito nakikita ng Diyos ang pantay-pantay na uri na pagtingin. Ang tinitingnan lamang ay kung ano ang iyong kakayanan. Nakikita po ng Diyos ang ating puso. Kahit anuman po gaano kalaki, kaliit ang atin pong handog, ito ay tinatanggap ng Diyos. Sunod, ang handog na butil. Ito po ay regalo. Ito ay agrikultural na produkto. Pagkatapos handog ang kapayapaan, ito din po ay handog na pasasalamat.
lalaki o babaeng toro, lalaki o babaeng tupa, lalaki o babaeng kambing. Nabanggit din po ang tinapay. Ito ay ginagamit upang magpasalamat sa Diyos. Kung ang isang tao ay maghahandog ng toro, ang madami po ang magsasabi ng wow, dahil ito ay mahal. At maaaring kung ikaw naman ay magdadala ng ibon lamang, may mga magtatanong, ano yan? Napakaliit. Ngunit ang lahat po ng ito ay tinatanggap ng Diyos. Pagkatapos ngayong araw naman, nabasa po natin ang tungkol sa handog pangkasalanan. Kung ang isang pinunong pari ay nagkasala, ang dapat po niyang ihandog ay toro. Kung ang pinuno naman, dapat kambing. Pagdating naman po sa mga bahagi lang ng kapulungan, maaari pong babae o lalaking tupa o kambing, o kaya ibon, o kaya harina. Ano pong nais sabihin ng Diyos pagdating dito? Sinasabi po ng Diyos na kung nais po nating humingi ng tawad sa Diyos, paano po natin ito ipapakita sa Kanya? Maaring sabihin po ng tao na kung ako man ay hindi sinasadyang nakapatay ng tao, dapat ang handog ay mas malaki. Kung ang kasalanan naman ay hindi ganoon kalaki, ang handog din ay hindi naman kailangan ganoon kalaki. Katulad ng pagtawid marahil habang red light. Ngunit para sa Diyos, hindi po ganito ang perspektibo. Para sa Kanya, sino ka? Ang katanungan ay kung sino ka. Anong posisyon mayroon ka? Anong responsibilidad mayroon ka? Anong otoridad mayroon ka? Katulad ng mga pari, kung sila man po ay magkasala, ang dapat nilang ihandog ay toro o kaya ay baka. Kung bahagi lamang ng kapulungan, maaaring ang ihandog lamang nila ay harina. Bakit harina lamang? Wala naman pong dugong kasama pagdating sa harina. Dito sinasabi ng Diyos, walang dugo ay ayos lamang, harina ay sapat na. Ibig sabihin, nais ng Diyos na makita po natin ang kahalagahan ng pagiging dalisay at nang makita po natin ang kabigatan ng ating kasalanan. Ang mga pari, ang mga pinuno, wala po silang karapatan na mamili kung ano ang gusto nilang ihandog sa Diyos. Dahil nakikita po ng Diyos ang ating mga otoridad at ang impluwensya ng kasalanan na mayroon sila. Ang mga naunang uri ng handog na atin pong nabasa ay mula po mismo sa kalooban ng tao na kung gusto mong maghandog, maghandog ka. Kung hindi mo gagawin, ayos lang din. Ngunit pagdating po sa handog pangkasalanan, lahat ay mayroon pong kaukulang tuntunin. Kung ang isang tao ay nagkasala,
Nang hindi sinasadya, dapat pa rin pong ibigay ang handog pangkasalanan na ito at mahalaga sa Diyos kung anong responsibilidad, anong otoridad, anong impluensya mayroon ang taong nagkasala. Ipinapakita lamang po nito na madalas nagkakasala po tayo dahil nakalimutan po natin kung sino tayo at anong responsibilidad o impluensya mayroon po tayo. Halimbawa, ang isang boss ay nagkaroon po ng kalaguyo. Hindi po ito tama. Maaaring may ibang mga tao na gumagawa din po ng ganitong kasalanan ngunit wala po silang pakialam. Ngunit kung ikaw ay isang pinuno, ikaw ay isang leader, maaaring ikaw ay presidente ng isang bansa, kahit anuman pang relihiyon kakabilang, anong komunidad kakabilang, mag-iiba ang paningin sa iyo. Ito po ang inilalagay ng Diyos o kaya nais ng Diyos na makita po natin. Ang dapat po nating makita ay ang uri ng otoridad o posisyon na mayroon po tayo. Dito nabanggit ang iba't ibang mga bagay na maaring ipagkaloob, ihandog, tayo ay magbibigay ng handog pangkasalanan ayon sa posisyon at ang Diyos ay magpapatawad. Unang talata ay mula verse 1 hanggang 11, kung mas mataas ang posisyon na mayroon ka, higit din ang impluensya na dala ng iyong kasalanan. Ang binibigay handog na tao ay mayroon pong tiyak na tuntunin. Sinasabi po nito na ang Diyos ay mayroon pong iba't ibang tuntunin ayon sa responsibilidad o kaya posisyon ng isang tao. Nabanggit po ni Jackson ang marami sa mga puntong susing punto dito. Una sa verse 1 to 12. Ito po ay kung ang punong pari ang nagkasala. Pagkatapos nabanggit din kung ang kapulungan naman ang nagkasala. Punong pari at isa ay tama. Dahil sinasabi po ng Diyos na ang Israel ay ang kanyang bayang pinili, ang kanyang bayang banal, kung kaya naman mahalaga na dapat din po nilang mapanatili ang kanilang kabanalan. Kung tayo po ay nagkasala, makakaapekto po ito sa atin pong ugnayan sa Diyos para po itong pagkakaroon ng tabing sa pagitan natin at ng Diyos. Kailangan po ng dugo upang tayo ay malinis. Dapat nating ipagkalob ang ating sarili, handog ang sarili. Kaya naman po mayroong altar na nabanggit dito. Insenso para naman po sa panalangin. Verse 8 at 9. Ang lahat ng taba nito ay kukunin, pati ang tabang bumabalot sa laman loob. Kukunin din ang 2 bato, ang taba ng balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ibubukod ito gaya ng ginagawa sa taba ng torong handog pangkapayapaan, sa kadadalhin sa altar at susunugin ng pari.
taba ay ang kaluwalhati. Ang pagbibigay ng taba ay pagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. So verse 9. Nabanggit po ang tungkol sa dalawang bato. Ibig sabihin, emosyon ng tao. Ang iyong puso. Kung ang isa pong pari ay nagkasala, ang bato ay dapat na maihandog. Pagkatapos sa verse 19, kanyang susunugin sa altar ang lahat ng taba. Taba ang nabanggit. Ngunit hindi po nabanggit ang tungkol sa bato. Ibig sabihin, ang isa pong pari kung siya ay nagkasala, iyon ay dahil hindi po niya naisuko ang kanyang sariling emosyon, sariling kalooban. Ako po ay nakikipag-usap sa mga coworker at mga Bible student na nandito. Inaasahan po ng Diyos na ang bawat pari ay isuko ang kanilang sariling emosyon, ang kanilang ang kanilang bato, ang kanilang kaloob-looban sa Panginoon. Dapat po nating ipagkaloob sa Diyos ang ating emosyon. Ngunit ang mga taong nasa kapulungan, hindi po nila kailangan gawing ito. Hindi ganoon kataas ang tuntunin, ngunit maaari pa rin po nating isuko sa Diyos ang ating mga emosyon bilang bahagi ng kapulungan. Verse 22 hanggang 26. Kung pinuno naman ang nagkasala. Verse 25. Kukuha ng dugo ang pari at sa pamamagitan ng kanyang daliri, papahiran niya ang mga sungay ng altar ng sunugan ng mga handog. Ang natirang dugo ay bubuhos niya sa paanan ng altar. Kung ang pinuno ang nagkasala. Ang sinasabi po dito ng Diyos, ay dapat din po silang maghandog. Ang mga pinuno ay maghahandog sa altar katulad po ng sa bahagi ng kapulungan. Ang handog pangkasalanan ng isa pong pinuno at ng bahagi ng kapulungan ay dapat na maghandog ng toro. Kung ikaw ay isang pinuno, ang pari naman ang maghahandog para sa iyo. Ang nagkasala naman ay kapulungan, ang maghahandog ay ang pinuno nito. Ngunit kung pari mismo ang nagkasala, siya mismo ang maghahandog. Dito po natin makikita ang kaibahan kung paano inihahandog sa Diyos ang handog pangkasalanan.
Sa handog pangkasalanan na ito, nais ko pong magbigay ng mga importanteng prinsipyo. Dito napansin po natin na ito ay handog pangkasalanan para sa mga kasalanang hindi sinasadya. Para sa Diyos, alam po niya na tayo ay magkakasala. Hindi lamang po ang mga simpleng tao lamang, ngunit alam ng Diyos na maging ang mga pinuno, maging ang mga pari ay magkakasala din. Kung kaya naman ang Diyos ay nagbibigay ng ganitong mga tuntunin kung paano makakahingi ng tawad ang tao mula sa kanilang kasalanan. At kung paano muli tayo makakalapit sa Kanya sa kabila ng kasalanan na mayroon po tayo. Kaya ngayon, mahalaga din pong makita natin kung anong uri po ba ng responsibilidad, estado, impluensya mayroon po tayo. Kung ang isang Kristiyano, kapatiran na magkasala, at kung ang isang pastor naman ang magkasala. Ang kabigatan po ng kanilang pagkakasala ay magkaiba dahil may iba't ibang level ng impluensya, iba't ibang level ng responsibilidad. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pagkakatawag, kanya-kanyang papel. Halimbawa dito sa Hong Kong, tayo po ay mga Kristiyano, o kaya ay mga magulang, o kaya bahagi ng isang kumpanya, supervisor. Halimbawa ako ay mayroon po akong 2 anak sa aking pamilya. Mayroon po akong pagkakatawag o kaya tungkulin bilang isang anak, bilang ama rin. Ngunit bakit po tayo nagkakasala? Iyon ay dahil hindi po natin nagampanan ang dapat na responsibilidad o kaya ay tuntunin na mayroon po tayo. Dapat po tayo maging sensitibo sa atin pong pagkakatawag, maging responsable. Dahil kung hindi, maapektuhan po ang ating ugnayan sa Diyos at maging ugnayan sa tao. Naway tulungan po tayo ng Panginoon sa aspetong ito. Purihin ang Diyos sa kanyang buhay na salita.